Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Lord, samahan niyo po kami as we study your word. Dalangin ko po maging practical po ito, Panginoon. You have convicted me and challenged me through this word. And I know that is what you're going to do, Panginoon, sa araw na ito. We are willing. Bukas ang aming puso. Convict us. Challenge us. Align us. In the name of Jesus we pray. Amen. James chapter 4 verse 13 to 17. James 4, 13 to 17. Now, listen. You who say today or tomorrow, we will go to this or that city, spend a year there, carry on a business, and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. As it is, you boast in your arrogant schemes. All such boasting is evil. And if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is a sin for them. Pwede niyo po ba akong tulungan na sabihin ang title ng message natin sa katabi natin? Lagay niyo na rin po sa comment section, Submit Your Dream. Submit Your Dream. That's the title of my message today. Submit Your Dream. And you know, one of the most popular struggles that many Christians are facing is not actually a lack of vision. Maraming Christian, hindi po nag-i-struggle sa kakulangan ng vision. Naniniwala ko maraming Christians ang nag-i-struggle dahil kulang sa surrender. Lalo na po yung kultura natin na tinuruan po tayo na follow your dreams. Narinig nyo na po ba yan? Follow your dreams. Nakikita nyo yun sa mga ref, nakikita nyo yun sa mga jeep, nakikita nyo yun sa mga social media posts, naririnig nyo yun sa mga TED Talks, nakikita natin yan sa mga pop culture, sa mga branding and advertisement. Pero yung salitang follow your dreams, hindi ho biblical yan. Hindi po itinuro ng Biblia na sundan natin ang ating mga pangarap. Yan po ay cultural mantra. Nakasanayan na po natin. However, hindi natin maitatanggi na marami ho talagang tao, mas pinupurso nila yung pangarap nila kesa yung layunin ng Panginoon sa kanilang buhay. No wonder marami pong mga tao today successful pero parang hindi nakakapagpahinga. Napansin niyo ho ba na maraming tao, they have the money, marami silang pera pero nawawalan ng meaning ang kanilang buhay. Oo, marami silang ginagawa, productive sila, but at the end of the day, their heart feels empty. Maraming mga Christians din in our generations today, parang paabante ng paabante yung career pero paatras ng paatras yung calling. Something is wrong. I think something is, meron tayong bagay na nami-miss when we always pursue and follow our dreams and we neglect yung purpose ng Panginoon sa ating buhay. We have to understand na lahat po ng tao may puso. At lahat ng puso may pangarap. Pero ang puso natin nangangarap, pero kailangan nating maunawaan at mapaalalahanan na ang buhay natin may purpose. Kung ang toothbrush nga may purpose, ikaw pa kaya? Kung ang ilaw nga may purpose, ikaw pa kaya? Ang toothbrush, ang purpose niya, ipanglinis ng ngipin. At least siya, alam niya ang purpose niya. Ikaw, ako, tayo kaya? Ano ba ang purpose natin? Ang purpose lang ba talaga natin magtrabaho ng magtrabaho araw-araw, kumain, matulog, tapos na? O may mas malalim na meaning ang buhay? Ang purpose ba natin, uminhale ng oxygen at mag-exhale ng carbon dioxide? At pagkatapos nun, tapos na, mamamatay tayo, mawawala tayo dito sa mundo, at pagkatapos nun, tapos na ang ating buhay. Nagkakaroon po ng problema kapag yung purpose natin at yung plano natin ay nagko-compete with each other. Pag yung plano mo sa buhay at yung purpose ng Panginoon nagkaroon ng pagbabangga, ibig sabihin, hindi alam kung sino ang dapat mauna, marami ang nagre-resulta sa burnout. Okay? Everybody say burnout. Bakit nababurnout? Bakit ko sinabi na posibleng ma-burnout ang isang tao na hindi niya alam kung ano ang kanyang ipaprioritize? Because it's possible for us to dream outside God's design. Okay, let me repeat. It's possible for a Christian to dream outside God's design. But you can never fulfill your purpose outside of God. Okay? So pwede kang mangarap na labas sa disenyo ng Panginoon, pero hindi mo magagawa ang purpose ng Diyos kung tatanggalin mo siya sa iyong buhay. Bakit to? Ang pangarap nagbabago. Naalala ko, many years ago, na-share ko yan, nasa YouTube pa yata eh.
Isa sa mga pangarap kong sasakyan, BMW. Pero nung nalaman ko yung presyo, e-bike lang, okay na pala ako. Kasi di ba, napansin nyo, ang pangarap nagbabago siya eh. Ang pangarap seasonal siya. Ang pangarap negotiable siya. At karaniwan ng mga pangarap natin ay powered by our desire. Everybody say desire. Anong ibig sabihin? Kumbaga, kaya ka nangangarap, nagdi-desire ka. Halimbawa, nagdi-desire kang yumaman. Nagdi-desire kang sumikat. Hindi ba sama ha? Nagdi-desire kang maging komportable. Nagdi-desire ka na yung mga anak mo makatapos ng pag-aaral. Nagdi-desire ka magkaroon ka ng influence at hindi lang ikaw ang nai-influence. Ganun ang pangarap eh. Usually, powered siya and motivated siya. Ito ang gusto ko. Pero ang purpose iba. Kung ang pangarap driven siya, ito ang gusto ko, ang purpose ina-assign. Ang purpose by design. Ibig sabihin ng ina-assign, hindi ikaw ang pumipili ng purpose mo. Sa pangarap, ikaw eh. Pero sa purpose, hindi ikaw pipili niyan. Ang pumipili ng purpose mo, yung lumikha sa'yo. So, posibleng ang pangarap mo yumaman, pero ang purpose mo maglingkod. Okay? Posibleng ang pangarap mo maging sikat, pero ang purpose mo maging steward, sumunod, to build other people, o dalhin ang ibang tao pabalik sa ating Panginoon. Kumbaga, sa pangarap, laging sinasagot yung tanong na, ano bang gusto kong mangyari sa buhay ko? Pangarap yan eh. Pero kapag purpose, bakit ba ako nilikha ng Diyos in the first place? Ano ba ang reason kung bakit ito nangyayari? A few months ago, I discussed a message about, I think that is our anniversary Sunday, I discussed about the value and the importance of a potter and a clay. You still remember that? Na si Lord, siya ang humuhulma sa atin at tayo naman ang kanyang clay. Balikan nga natin yung verse sa Isaiah chapter 64 verse 8. Ang sabi ng Biblia, yet you, Lord, our Father, everybody read this with me, we are the clay. Sino yung we? Tayo. Tayo daw po ay putik. Tayo daw po ay clay. Pero sino ang potter? Si Lord. Siya ang ibig sabihin ng potter, siya yung naghuhulma doon sa clay. At dahil siya ang naghuhulma, ano sabi ng last part? We are all the work of your hand. Ibig sabihin, ganito lang kasimple, no? Tayong lahat, sumusunod lang kung ano ang gusto nung potter na naghuhulma sa atin. Komprende? Sino ba ang potter? Si Lord. Sino ba ang clay? Tayo. So kapag ba inassign ka ng Diyos, ako ang potter, ikaw ang clay, control ba yon? Hindi. Manipulation ba yon? Hindi. Binabalik ka lang sa disenyo mo. Hindi ka designed to create your own design rather. No? You are created to follow God's design. Halimbawa, yung clay, ang potter ang pipili, yung clay ba magiging bowl o magiging cup? Yan. Sino magdi-decide? Yung potter. Ibig sabihin, walang kaalam-alam ang clay, basta siya sunod lang siya ng sunod. Pag iniikot siyang gano'n, sunod lang siya ng sunod. So kapag sinabi ng potter na, magiging bowl ka, ikaw magiging jar ka, ikaw magiging cup ka, wala siyang magagawa. Now, pwedeng mangarap yung clay. At sabihin niya, gusto kong maging espada. Yan. Halimbawa, yung clay sabi niya, habang inuulma siya, Sir, pwede ba akong maging espada? Pwede kang mangarap, pero nakadetermine pa rin yung future mo doon sa potter mo. So, ibig sabihin, walang problema mangarap. Pwedeng mangarap ang clay na pwede siyang maging sword. Pero ang tanong, yung clay ba nakadesign para maging espada? No, hindi siya nakadesign para maging espada. Ang espada kayang mag-cut. Ang clay, hindi niya kaya yon. So, kahit anong effort ng clay, hindi niya magagawa yung bagay na hindi niya design. Naunawa, sabi mo sa katabi mo, fasten your seatbelt, papunta na tayo sa iyo. Amen? Halimbawa, sino sa inyo nangangarap makalipad? Sarap nun, di ba? Kung magkakaroon ka ng superpowers, isa sa mga superpower ko, Pastor, gusto kong makalipad ako. Pero ang tanong, pangarap mo makalipad, gusto mong makalipad, pero nakadesign ka ba para lumipad? Hindi. So kapag tinangka mong lumipad, hirap ka. Imposible pa nga eh. Tama, andyan pa ba kayo? Tama. Pero yung hirap ka, madali sa ibon. Kasi yung ibon, design talaga siya para lumipad. Meron na ba kayong nakitang ibon na nag-enroll sa flight school? Halimbawa, gusto kong matutong lumipad. Okay? Paglipad 101. Ayan. May ganyan ba? May lesson ba ang ibon para sa... Wala.
Kumbaga, nung ipinanganak siya, kahit hindi niya pa na-try lumipad, once na pinakawalan siya dahil built-in sa kanya yon, effortless ang paglipad. Halimbawa, ang isda, design siya para sa tubig. Wala kang makikitang isda na nag-e-enroll sa swimming school. Walang isda na nag-swimming lesson. Lahat ng isda, naturally, based on design, bigla na lang silang lumalangoy. So, ibig sabihin, kung ang ibon lumilipad, ang isda lumalangoy, hindi mo pwedeng pagbaliktarin. Bakit? Ang isda, unless flying fish, pwedeng makalipad, pero for a while nga lang eh. Pero yung ibon, hindi mo siya pwedeng palanguyin at hindi siya makaka-create ng hininga doon sa lugar. Pero pagkapaliparan ng usapan at ibong ka, kayang-kaya ko yan. Pero kung palanguyan ng usapan at isda ka, walang problema. Bakit? You don't try to become what you are, what you already are. Hindi mo ini-effort na matutong lumangoy kung dinisenyo ka talaga ng Panginoon sa tubig. Naunawaan niyo sinasabi. Bakit? Depende yan sa design. Depende sa design ng Diyos. That is why, kapag may design, ibig sabihin may designer. Napakalalim nun. Tama? Lahat ng design, ang may pakana niyan, yung designer. So kung tayo ay may design, ang tanong, sino ang designer ng buhay natin? Sino ang nag-design na para ka dito, si Pastor Stephen ay para dito, kasi yes, pwede mong turuan ang ibon para lumipad. Pero sa totoo lang, kahit hindi mo siya turuan, bigyan mo lang siya ng space, lilipad siya. Ang isda, hindi mo kailangan turuan lumangoy. Ilagay mo lang siya sa tubig, matututo siya lumangoy. Bakit? Yun ang kanyang desire. Hindi siya kailangan mag-effort. And I realize one thing. Kaya maraming tao ngayon ang pagod, anxious, pressured, hindi dahil mahirap ang buhay. Kaya tayo pagod, kaya tayo pressured, kaya tayo anxious, kasi kumikilos tayo na labas sa design ng Diyos. At pag kumilos ka na labas sa design ng ating Panginoon, kahit mag-effort ka, kung hindi mo yung design, hindi mababago ang function mo. Kahit na mag-aral ang ibon lumangoy, kung hindi yun ang design niya, hindi siya makakahinga sa ilalim ng tubig. Kahit ng isda, mag-aral pa siya ng 4 na taong kurso, kung paano siya lilipad, kung hindi niya design yun, hindi niya magagawa. At kahit anong pilit mo anak, kahit anong pilit mo kapatid, kung hindi ka dinesign ng Panginoon kumanta, Pastor, gusto kong kumanta. O sige na, gusto mong kumanta, pero tanongin mo, gusto ba namin? Yun muna ang tanong sa... Sabi mo sa katabi mo, wag mo na pilit. Sabi mo, parang hindi nyo sinabi Amen? Kasi, halimbawa, kung talagang hindi ka kumanta, pag nag-effort kang mag-aral, may improve ba performance mo? Yes, may improve ang performance mo, pero hindi mo marere-write ang design ng Panginoon sa iyo. Even though you try harder, you work harder, you train longer, you push deeper, you can never do what God has not designed for your life. Kaya kung maraming mga tao ngayon ang pagod, pressured, and anxious, not because life is hard, but because you are operating beyond God's design, posible kaya mga kapatid na maraming tao these days na pagod na pagod. May mga kalala ba kayong ganyan na pagod? And usually, pag may mga kilala tayong napapagod, ano ang usual temptation? I need to motivate this person. I need to challenge these people. Pero what if hindi talaga motivation ang kailangan niya? Kundi ang kailangan niya, alignment. Nawala siya sa design, kailangan mo siyang ibalik dun sa alignment. Ibalik siya. Saan ba talaga siya tinawag ng Panginoon? Kasi pag pinipilit mo, mapapagod ka talaga eh. Amen ba mga kapatid? For example, sino sa inyo nag-exercise? Exercise, ganito tayo. Exercise. Di familiar no? Pastor naman kasi December, ngayon talaga natin pag-uusapan yung exercise. Di ba pag nag-exercise kami, treadmill na tinatawag, no? Sa treadmill, tumatakbo ka dyan. Kahit gaano kabilis ang takbo mo, after 1 hour, nandun ka pa rin. Kahit pagpawisan ka, nandun ka pa rin. Bakit? Sweat doesn't guarantee progress. Sweat doesn't give you direction. Hindi porket pinagpawisan ka dahil sa effort mo, mabibigyan ka niya ng direksyon. Hindi porket pinagpawisan ka dahil sa effort mo, ay aabante ka na. Bakit? Hindi siya designed for that. Amen? Katulad natin, kahit anong training natin, kahit anong effort natin, nagwo-work lang ang training, nagwo-work lang ang effort kapag siya ay under sa design. Pwede mong turuan ang isda na lumangoy ng mas malalim.
Pwede mong turuan siguro ang ibon na lumipad ng mas mahaba, pero hindi mo matuturuan ang ibon na huminga sa ilalim ng tubig. Bakit? Hindi niya design. Kahit anong sikap, kahit anong effort, kung hindi yun ang design ng Lord, hindi natin magagawa. Kilala niyo si Moses? Si Moses, ang calling ng Panginoon sa kanya, he's going to be a deliverer, a leader. Everybody say leader. Si Moses, magiging leader siya ng nation of Israel, but Moses ran away from leadership. He tried to run away. Now question, yung effort niya bang tumakbo doon sa pagtawag ng Diyos, nabago ba yung pagtawag ng Diyos? Hindi. Kahit anong takbo mo, kung nakadisenyo ka para doon, hindi mo matatakbuhan. Kahit na natatakot ka, mawawalan ako ng kaibigan, natatakot ka, mawawalan ako ng negosyo, natatakot ka, mawawalan ako ng trabaho, kung yon ang design mo. Yung nakatayo sa harap nyo, takot din ako mawalan before. Takot ako mawalan ng trabaho, takot ako na hindi magkaroon ng magandang future. Pero kapag ka yun ang design ng Lord, hindi mo siya matatakbuhan. Si Jonah, for example. Binigyan si Jonah bilang propeta ng isang assignment para siya ang magbigay ng balita sa Nineveh. Anong ginawa ni Jonah? The runaway prophet. Come on now. Anong ginawa ni Jonah? Tumakas sa Panginoon. Question, nung tumakas ba siya, nabago assignment niya? Hindi! Kahit na tumakas ka, hindi magbabago assignment mo. Sabihin mo sa katabi mo, parang ikaw tapi ka. Amen? Kahit anong takas mo, kahit anong iwas mo, pag yun ang assignment mo, mapapagod ka lang, magbabayad ka lang, tatagal ka lang, pero hindi mo matatakasan ang pagtawag ng ating Panginoon. Kahit ikaw si Usain Bolt at ikaw ang may pinakamabilis sa pagtakbo, hindi mo mauunahan ng Diyos. Si Peter, he catch the fish all night, effort, but he caught nothing. Why? Without the presence of God, walang bunga lahat na ating ginagawa. Amen. Even if your effort can make you successful, only God's purpose will give you fulfillment. Samson. Si Samson, binigyan siya ng Panginoon ng mandato to be a deliverer. Siya ang gagamitin ng Lord to deliver the nation of Israel against the Philistine. Pero may ibang pangarap si Samson. May purpose siya. Anong purpose niya? Be a deliverer. Pero ano ang pangarap ni Samson? Gusto niya babae. Di si Samson, naghanap ng maraming babae. Kasi gusto niya pleasure. Pangarap niya maging lover boy. Samson the lover boy. May pagmamalaki naman kasi physically talagang malakas Ang mga babae, impress sa kanya, pero yun ba ang purpose kung bakit siya pinalakas ng Panginoon? Para lumapit ang babae sa kanya? Hindi. Kaya siya pinalakas ng Panginoon para maging tagapagligtas. Hindi para ikulong ang iba sa kanyang pag-ibig at pagmamahal. Medyo corny yun, pero sige, tinawanan nyo naman. Pasok na rin. Amen? Bakit? Nangarap siya ng pleasure, nangarap siya ng admiration, nangarap siya na siya magkokontrol sa kanyang buhay. Binigyan ako ng Lord ng kakaibang lakas, pero gagamitin ko to sa iba. Ano nangyari? Alam natin ang sinabi ng storya, di ba? Judges chapter 13 hanggang 16. Ano sabi ng scripture? Nung ginupit ang buhok ni Samson, burst paid ba yan, sir? Burst paid pa burst paid pa rin to. Nung ginupit ang buhok ni Samson, ang sabi ng Bible, nawala sa kanya ang kanyang lakas. Pero ang question, nasa buhok ba talaga ang kanyang lakas? Hindi. Kasi, kaya siya nawala ng lakas, hindi dahil umiksi ang kanyang buhok, kundi dahil iniwanan siya ng presensya ng ating Panginoon. Bakit? Kakahabol niya ng gusto niya, nawala sa kamay niya yung tunay na kailangan niya. Presence of God. What good is it that you gain the whole world, but forfeited your own soul? What good is it na nakuha mo lahat ng magagandang bagay sa mundo? Nabili mo ang pinakamahal na kama, pero hindi ka pa rin makatulog. Ang dami-dami niyong pagkain, wala kang gana. Why? Because food doesn't guarantee appetite. A good bed doesn't guarantee a good sleep. Vacation doesn't guarantee rest. Lalo pag ikaw magbabayad, hindi ka talaga mapapahinga. Kasi maya't maya, pambayad. Sabi mo sa katabi mo, vacation pa more. Amen? Because he chased what he wants, he loses something that is important to him. And that is his calling, his purpose. And that is the presence of God.
Ba't pa kasi ang Panginoon, Pastor, nakikialam pa sa mga plano ko sa buhay? Ba't hindi na lang tayo hayaan ng Diyos na mag-succeed using our own terms? Ba't pa kailangan ng Diyos makialam sa mga plano ko sa buhay? First things first, sino nagbigay ng hininga sa'yo? Kasi minsan, nakakalungkot minsan, huwag kayo magalala, hindi kayo taga ibang location, taga ibang bansa. Kasi mga nandito ngayon, mga sobrang lapit nyo kay Lord, candidate kayo sa kanang kamay ni Lord. Sobrang bait ng buhay ninyo, na hindi kayo nagkakamali. Na minsan si Lord, ginagawa nating alternative. Yung parang, Lord, ito na schedule ko sa 2026, singit ka na lang kung kailan mo gusto. Hindi sinabi ng Bible, i-add mo si Lord sa schedule mo. Ang sabi ng Bible, seek Him first. Okay? And all these things. You have to understand something, mga kapatid, and I say this with love and humility. Life is more than just work. Ang buhay hindi puro trabaho lang. Hindi puro tulog lang. Ano kapag ang buhay mo puro trabaho pero walang meaning? Mapapagod ka. Mapapagod ka. Kailangan lahat ng ginagawa natin may rason. Lahat ng ginagawa natin may meaning. Kasi pag may meaning ang isang bagay, na-appreciate mo. Pag may meaning ang isang bagay, may malalim na dahilan. At pag may malalim na dahilan, kahit pagod ka, ipahinga mo, babangon ka. Pero pag exhausted ka na, pag empty ka na, yun ang pinakadelikado sa lahat. Pag empty ka na, mahirap na yun eh. Kasi wala ka ng drive, wala ka ng soul, wala ka ng motivation that you forfeited your own soul. And don't think for a moment na kapag may hiningi ka sa Diyos at hindi niya binigay, sasabihin mo kaya hindi binigay ni Lord yun, baka masyadong malaki yung dreams ko. No, God is not intimidated with your big dreams. Walang pangarap ang tao na mas malaki pa sa ating Panginoon. Kahit yung pinakamalaking pangarap mo, maliit yan sa harapan ng Panginoon. Kung maliit lang pala, Pastor, ba't di binibigay ng Diyos? Hindi binibigay ng Diyos yan dahil masyadong malaki para sa Kanya. Hindi binibigay yan kasi masyado siyang maliit kung ikukumpara sa purpose mo. Sabihin mo sa katabi mo, don't settle for less. Anong ginagawa natin? Habol tayo ng habol sa mga pangarap natin. Napansin nyo ba yung pera kapag hinahabol nyo, lalong tumatakbo? Tuwan-tuwa ka, sabi mo, malapit na yung 13-month pay. Wala pang 13 hours. Ubus sa at least dumaan, Pastor. Kakahabol mo ng pangarap mo, mag-isa ka na lang. Sino magsusustain sa'yo pag nagsosolo ka kakatupad ng pangarap mo? Akala mo ba madaling to pa rin ang pangarap? Hindi madaling to pa rin ang pangarap. Kaya nga po siya pangarap eh. Hindi siya madaling to pa rin. So kung tutuparin mo siya mag-isa, pag kailangan mo ng tulong, sino tutulong sa'yo? Wala. Mag-isa ka. Sino magsusustain sa'yo ngayon? Mag-isa ka din. Pero pag ang pinurso mo purpose, God is committed. Committed ang Diyos to give you, He is committed to have a responsibility for your future. So, hindi ikaw magsusustain sa sarili mo. Ang Diyos mismo ang magsusustain sa iyo. Amen? I did not do this in previous service and I've done this illustration a lot of times, but I will do it anyway. Okay? Kasi ang mga pastor naman paulit-ulit. If you have a Bible, open to Psalm 23 verse 6. Ang sabi ng scripture doon, blessings and mercy shall follow you all the days of your life, and you shall dwell in the house of the Lord forever. Blessings and mercy. Sino sa inyo gusto nyo ng blessing? Amen. Ulitin ko, sino sa inyo gusto nyo ng blessing? Amen. Sino sa inyo gusto nyo ng mercy? O dahil gusto mo ng blessing, hinabol mo. Gusto mo ng blessing, pinangarap mo. Pero yun ba ang design? Sabi ng Bible, blessings and mercy shall follow you. For example, si Jenny tawagin ko, pinakamaganda babae sa balat ng lupa. Total, siya naman ang blessing ko. Yeah! Okay. Ang sabi ng scripture, blessings, kunwari si Jenny ang blessing. Ang sabi ng scripture, blessings and mercy shall follow you. So as you pursue God, by design, blessing should, no effort, blessing should by design. Ano ang condition? Pursue God and blessings will follow you all the days of your life. So ibig sabihin, when I pursue the Lord, I don't have to worry, may pambayad na ba kami? I don't have to worry, paano na yung mga anak ko? No, because it's automatically pursuing you. Kaya ka pagod at hirap, binabaliktad mo yung design. You are pursuing the blessing. Habol ka ng habol sa blessing. Tapos, pag mag-isa ka na lang, sabi mo, nasa na si Lord? Iniiwan ako ng Lord. Hindi ka iniwan ni Lord. Ikaw ang umiwan sa Kanya.
pag nasa ganitong sitwasyon ka, kapatid, nagtataka ka, bakit mga desisyon ko, bubo? Alam mo yun? Dinicide ko talaga yun. Di ba parang, ba't ganun ang desisyon ko? Paano ka magkakaroon ng wise decision kung yung source ng wisdom nandun? Paano ka magkakaroon ng peace dito kung ang source ng peace nandun? Kaya sabi ng design, balik ka sa design. Ano ba ang design? Pursue it. And blessings and mercy shall follow you. Comprende? Thank you, Be. Amen? Lahat naman kasi talaga, nung nagsimula, may purpose naman talaga yan. Lalo tayo na, halimbawa, sa mga OFW natin, mga nanonood online today. Let me know in the comment section kung saan kayong parte ng mundo. Just for us to have a clear picture of as to how many people have been working abroad. Maaaring may kakilala ka nagtatrabaho sa abroad. Especially kung Christian yung nagtatrabaho sa abroad. Bago yan umalis dito sa bansa, nanalangin niya kay Lord. Sabi niya, Lord, aproban niyo lang yung visa ko. Maglilingkod ako sa iyo hanggang wakas. Actually, Lord, para mapatunayan ko seryoso ko, yung kalahati ng sweldo ko. Yan, Lord, 50-50, Lord, kalahati ng sweldo ko, itutulong ko para sa construction ng Gia Kamanaba Worship Hall. Ha? Bakit? Kasi nga, di ba? Ibig sabihin, karamihan ng umalis, missionary. May mission. Tama? Pagdating. Napalitan yung mission ng paano ko aasenso. Yun. Hindi masamang umasenso. Hindi masama. Ako nga, ina-advocate ko. Ipanalangin, di ba? Almost every week, pinagpe-pray ko, umasenso business ninyo. Walang problema sa pag-asenso. Pero ang problema kasi, 2 years ka na ron, 2 years ka na ron, okay. 2 years ka na ron, pero imbis na yung calling mo nag-upgrade, appliance mo nag-upgrade. Hindi ba sama na ma-upgrade ng tulad kayo, kakabili nyo lang ng oven this week dahil sa bonus nyo eh. Bumili kayo ng rep na 2-door. Diba? Walang problema. Pero teka lang, ano ba talaga ang purpose? Ba't mo siya pinag-pray in the first place? Hindi ko kasi nung nangako ka naman kay Lord, wala naman ako dun eh. Kaya ikaw lang naman yung nangako. Hindi kita pinilit na mangako kay Lord. Ikaw ang nangako kay Lord. Sabi mo, Lord, ibibigay ko ang buhay ko sa iyo. Kaso, pagdating doon, nakalimutan mo na yung assignment mo. Nakalimutan mo na ang purpose mo, why you are there in the first place. Kaya parang dati, hindi kayo taga-ibang church to, no? Kaya parang sinasabi mo, Lord, gamitin mo ko. Lord, gamitin mo ko. Nung meron ka na ng mga pangarap mo, Lord, i-maintain mo to. Lord, i-maintain mo to. Pero where was God when you are planning for all of these things? Was not even included. For example, dito sa church, may mga sitwasyon dito na minsan magtataka ka talagang totoo yung love is blind eh. Alam niyo ibig sabihin? Pag kinilig talaga, hindi na nakikinig. May kilala ba kayong gano'n? Yung pag kinilig na, wala nang kinig-kinig yan. Tuloy yan, tuloy, di ba? So, dito, talagang minsan alam mo yung mga red flag na, alam mo na ano di ba, may problema, yung ganyan. Pero minsan, pag in love ka, di mo napapansin yun. Kaya kailangan mo ng mga kaibigan na magsasabi sa'yo na, hinay-hinay ka, pag-pray mong mabuti yan. Pero ano mangyayari? Dahil mahal na mahal mo, hindi ka makikinig. Tituloy ka, bam, mahal mo eh. After 6 months, nag-break kayo. Niloko ka. Aroy. Aray mo. Bakit ko sinabing aray mo? Kasi pag nasaktan na broken heart, yung nakalimutang leader, babalikan. Pastor, heartbroken ako. Kung ako yon, ang sarap sabihin, nung kinilig ka, di ako kasama. Tapos ngayong heartbroken ka, sasama mo ako. Bala ka dyan. Bakit? Minsan tayo, pag nagpaplano, may sarili tayong mundo, pero pag may problema, Lord, nasan ka? Yun ang problema. Yan ang problema. Tignan mo katabi mo, duguan na eh. O naalala nyo po noon, marami sa inyo dito, dati kayo nanonood sa live stream. Dumaan ang video ng Gia Kamanaba. Kaya napanood ninyo, one day sinabi nyo, ay may simbahan pala doon sa Caloocan, aatin ako. No, naalala nyo pa nung hindi ka pa umaatin dito in person, nanonood ka ng live stream. Kada post share, pam.
Kada may post, pupusuan mo yan. Bam. At kahit online yung service, nanonood ka lang online ha, yung puso mo present na present. Present eh. Tapos nakaating ka in person. Present ka na ngayon in the flesh, pero absent naman yung commitment. Something is wrong. Napansin nyo? May nagbabago eh. Question, nagbago ba sa service natin? Sunday pa rin naman tayo. Walang nagbago sa service. Ibig sabihin, walang nagbago through the years. Ay, meron pala. Yung priority mo. Nagbago. Nakalimutan na natin. Sabi ng Bible, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam niyo, ina-expect ko na yung message na to, hindi amenable. At pwedeng sasabihin nila, Pastor, minsan ka na nga lang nandito. Yan pa yung message mo. Pero tatay niyo ako eh. Responsibility kong paalalahanan kayo na meron kayong layunin at meron kayong purpose sa inyong buhay. Naalala mo nung hindi ka pa naglilingkod kay Lord, sabi mo, Lord, kahit anong role. Sige, Lord, bibigay ko. Tapos nung may role na, masyado naman demanding tong role na to. Lord, kahit saang ministry. Nung nasa ministry na, matagal pa ba yan? Because somewhere along the way, nakalimutan natin na kapag naglingkod, may sakripisyo. Nakalimutan natin. Akala natin comfortable lahat. Akala natin mabait ang lahat. Naalala mo dati, hindi ka uma-absent sa church. Hindi ka uma-absent. Sabi mo, pag God first. Di ba, naalala mo yun? Sabi mo, sarado ang tindahan pag Sunday. Kasi para kay Lord to. Outing, di ko mag-outing. Sunday! Kayo yun ha, kayo yun. Huwag niyo ako damay. Diba? Ikaw naman nangako nun eh. Diba? Pero recently, di ba, napapansin mo, diba, pag may mga long weekend, diba? Sabi mo, maganda magbakasyon dito ah. Hindi masama ah. Hindi masama. Pero minsan, nasa di ba? I mean, family first eh. O di nasa family na. Di nandun ka na sa resort, di ba? Say, woo! Habang nagagaganong ka, kami dito nakaganon, di ba? Kami dito nag-worship, ikaw ganun-ganon ka sa swimming pool, di ba? Saya mo eh. Di ba? Hindi natin pinipigilan. Kasi nga, pamilya yan eh. Di ba? Walang problema. Lalo kung yan lang talaga oras ng inyong pamilya eh. Pero alam mo na ang services natin every Sunday, 5 yan sa online. Meron pa yung Monday ng gabi. So alam mo may oras ka pag Monday, tapos na yung outing nun ah. May internet? Meron. May access? Meron. Ano wala? Eagerness. Yun yung nawala. Hindi na nagbago yung church eh. Ang nagbago yung eagerness, nagbago yung priority. Sabi nga nila, pag gusto, pagkaayaw, ako ba nagsabi? Kayo nag-fill in the blanks. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ikaw talaga target ni Pastor today. Oo. Yung katabi mo dati nag-a-adjust pa yan. Pag Sunday, di ba? Sabi niyo, yun. Pero ngayon wala. Pwede mo ba sabihin, nanlamig ba siya, Pastor? Hindi naman siya nanlamig kay Lord. Masyado lang napasarap yung pahinga. Bakit ko sinasabi? Tatandaan niyo to mga anak ha. Ang backsliding, pag sinabing backsliding, yung pagbalik mo sa lumang buhay, ang backsliding hindi nagsisimula sa rebellion. Walang nag-backslide, rebelde ka agad. Walang ganun. Karamihan ng nagba-backslide, if not lahat ng nagba-backslide, hindi rebellion ang simula. Ang simula, neglect. Kapabayaan. Yung dating importante, hindi na masyadong importante sa kanya ngayon. So anong ibig ko sabihin? Hindi ka naman biglang tumalikod sa Lord. Hindi ka biglang nawala sa Panginoon. Unti-unti mo lang tinigil yung dating ginagawa mo para sa Kanya. Kaya ang sabi ni James, are you still with me? Sugatan ah. Kaya ang sabi ni James sa James chapter 4, now listen, verse 13. Giya kamanaba, makinig kayo. Lahat ng mga tao na nagsasabing, ngayon o bukas, pupunta kami sa Thailand. Pupunta kami sa Japan. We will spend a year there. We carry on with our business and to make money. Verse 14. Bakit? Bakit? You don't even know what will happen tomorrow. What is life? What is your life? You are a mist, hamog ka lang. Alam niyo ibig sabihin ng hamog, fog? Pag hinalintulad yung buhay natin sa hamog, ibig sabihin, ngayon nandyan, mamaya wala na.
Ibig sabihin, walang guarantee ng sustainability. Walang guarantee ng breath for tomorrow. Kaya sinasabi na, kayong lahat na nagsasabing, ngayon pupunta ako dito sa city nito, bukas pupunta ako dito, magtatayo ako ng negosyo, I will make money. Hold your horses. Hold your horses. Do you not know that your life is a mist? Have you hindi nyo ba na-realize na wala kang control sa oras mo, anak? Hindi mo hawak ang oras. Ang may hawak ng oras natin, ang Diyos. Hindi mo hawak ang karir mo kahit gaano ka kahusay. Hindi ikaw may hawak ng karir. Hindi ikaw ang may hawak ng iyong negosyo. Hindi ikaw ang may hawak ng bangko sa Pilipinas. No. Only God is the true source of everything. Amen? Let's go back to verse 13. Can I take a few minutes to digest these verses for you? Just one verse. I promise you it will be worth it. Wala naman kayo magagawa. Dito na tayo. Diba? So pasinin nyo to. Now listen, you who say today or tomorrow, we will, highlight this part, we will go. Everybody say we will go. So sasabi ni James, kayong lahat na nagsasabi ngayon, gagawin namin to, bukas, gagawin natin. Bukas, dito kami pupunta. We will go. Everybody say, we will go. What does it imply? We will go. It implies what? Movement. Gagalaw ako. Pupunta ako dito. Sabi niya, we will go. Pero ang sinabi ng scripture, we will go. Depends on kung iaalaw ni Lord. Hindi, no? Sabi lang, we will go. So, ibig sabihin, yung kanyang direction ay self-initiated. Ako nag-initiate kung saan ako pupunta. So, ano naging basis ng decision? Preference. Ano naging basis ng decision? Opportunity. Ano naging basis ng kanyang decision? Ambition. Discernment. Pag tinignan mo, we will go, mukhang confident. Pero may submission ba? Come on? May submission ba kay Lord? No. Next, we will go to this or that city and spend, highlight this part, spend a year there. Ano ibig sabihin ng spend a year? Bakit hindi sinabing spend month or I will spend my day there? So the fact na sinabi niyang, I will spend a year there, ibig sabihin ginagaranti niya buhay pa ako after 1 year. And that is an illusion, my friends. Illusion siya na ikaw ang may hawak ng iyong oras. You don't hold your future. You don't hold your time. Time is not a right. Hindi nating karapatan bigyan ng Diyos ng oras. Mercy ng Diyos kung ba't buhay pa tayo. Grace ng Lord kung bakit pa tayo nandito. Regalo ng Diyos ang oras. At kung regalo siya, dapat siyang i-steward. Dapat siyang i-manage ng tama para sa kanyang kaluwalhatian. So kasi sinasabi, we will go and we will spend 1 year there. Let's continue. And we will carry on with our business. Ibig sabihin, ina-assume mo na kapag nag-effort ka sa negosyo, magsasucceed ka. So ibig sabihin, ang skills mo, nasaan ang tiwala? Sa sarili. Nasaan ang tiwala? Sa network. Nasaan ang tiwala? Sa experience. Productive, pero nag-pray? No guarantee. And last, sabi doon, and we will make money. Everybody say, make money. So ibig sabihin, nag-business, eto naman ngayon ang resulta. Now we have the money. So ibig sabihin, hindi lang siya confident na buhay pa siya after 1 year, posibleng may confidence din siya sa resulta that if I work hard, I will earn money. Hindi siya sinabing there's a possibility that I will earn money. Like money is it as if like money is a right? No, it is a mercy of God. So what will happen kung makakakuha ka ng pera pero hindi mo ipinanalangin? What will it develop in your heart? Di ba pride? Di ba? It will develop pride in you kasi isipin mo, it is my skill. It is my network. It is my connection. Is God condemning money? No. Hindi kinukondemn ng Lord ang pera. Nire-rebuke ni James at ng Diyos yung entitlement sa ating puso na we think that it is because of our skills and connection that we have all of this. We don't. Only through His grace, meron tayo nito. So ano ba sinasabi ni James? Ibig sabihin, Pastor, hindi na ako magpaplano? No. Hindi against ang Lord sa planning. Against ang Lord sa pride. Against ang Lord sa entitlement. So kinokorek ng Lord, hindi yung plano. Ang kinokorek niya, anong tono ng plano mo? Asan ang Diyos sa plano mo? Asan ang Diyos sa iyong mga pangarap? Against ba ang Lord sa negosyo? No. Against ba ang Lord sa wealth? No. Against ba ang Lord sa pera? No, si Jesus nga may treasurer. Ba't ka may treasurer kung walang treasure? So God is not against wealth. Amen? Ang Diyos hindi siya against. Against siya kapag yung success mo self-sufficient. Feeling mo, ikaw ang may pakana. So anong nangyari? Si Lord ngayon, consultant na lang. Hindi na siya ang tunay na may-ari.
Kinokorek lang ni Lord. Yung business mo, hindi sa'yo yan. Kay Lord yan. Huwag mo siyang gawing consultant. Siya dapat ang number one sa sinasangguni natin. Kaya kapag sinabi ng kultura sa atin, follow your dream. Everybody say, follow your dream. Follow your dream. Is that right? No. Don't follow your dream. Submit your dreams to God. Huwag mong sundan ang pangarap mo. I-submit mo ang mga pangarap mo sa ating Panginoon. Kasi, yes, ang Diyos hindi siya against sa pangarap. Si Joseph nangarap, si Daniel nangarap, hindi against ang Diyos na ikaw ay mangarap. Pero ang sinasabi lang ng Lord, yung pangarap na meron ka, i-offer mo sa Panginoon. Yung pangarap na meron ka, i-submit mo sa Diyos. Question, sino sa inyo willing mag-submit ng inyong mga dreams sa ating Panginoon? Ulitin ko lang, sino sa inyo ang willing mag-submit ng kanyang mga pangarap sa ating Panginoon? Taas kamay, taas kamay, taas kamay. Okay, third time is the charm. I'm setting you up. Clue. I'm setting you up. Sino sa inyo willing na isubmit ang inyong mga pangarap sa ating Panginoon? Sure? So pag sinubmit mo yan, papayagan mo ang Diyos na i-inspect yung pangarap mo. Papayagan mo ang Diyos na i-redefine ang pangarap mo. Okay pa rin sa'yo. Okay, ito matindi. Papayagan mo ba ang Diyos na i-resize ang pangarap mo? Okay. Amen pa rin ha. Ito, ewan ko na lang. Papayagan mo ba ang Diyos na i-replace ang pangarap mo? Kasi submission eh. Ibig sabihin, siya talaga ang masusunod. Kaya sabi ng Proverbs chapter 19, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that will prevail. Maraming plano yung katabi mo para sa 2026. Nagpaplano na yan magpakasal. Kahit wala pang jowa. Hibang. Boyfriend muna bago kasal, mabir. Joke lang. Nagpaplano tayo para sa 2026. Kaya sabi ng scripture, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that will prevail. Look at the screen. Look at the screen. Look at the verse. Look at the contrast. Plan, purpose. There is a plan, there is a purpose. Pero hindi lang yung plan and purpose ang contrast. Pati yung dami may contrast. Sabi ng Bible, many are the plans, but we only have one purpose. Now naman, many are the plans in man's heart, but it is the Lord's purpose that will prevail. Anong ibig sabihin ng contrast na ito? Look at the screen again. Highlight that part, plan. Yung plans na yan is actually from the Hebrew word machshaboth. Okay, everybody say machshaboth. Now, hindi lang to basta nagplano ka. Pag sinabi mong machshaboth, ibig sabihin nun, inisip mo siya. Nag-strategize ka na. Kinalculate mo na. Kumbaga, hindi pa dumarating, calculated mo na by the age of 30. Ganyan. Nagpaplano ka na. Hindi masama. Pero yung sinasabi dito, marami tayong mga calculations na yung puso natin naging pabrika ng napakaraming options na meron ka. Pero, ang sabi ng scripture, marami ka bang machshaboth in your heart, but it is the Lord's purpose. Ano yung purpose sa Hebrew word? Etsa. Matraffic dyan ngayon. Amen? Marami ka mang machshaboth, but it is the Lord Etsa that will prevail. Anong difference? Ang machshaboth, maraming thoughts, maraming strategy, maraming calculation, but it is the Lord's purpose that will remain. It is the Lord's purpose that will stand. It is the Lord's purpose that will outlast you. It will outlast. So listen, church. Based on that context, balik na yung verse 13 na. So, listen, church. Kayo na nagsasabi na, today and tomorrow, highlight everything. We will go. We'll spend a year. We'll carry on a business. We will make money. Look at the screen. We will go. We will spend a year. We carry on a business. We make money. You see it? We will go, spend a year, carry on a business, make money. What is missing on that verse? Walang Diyos. May plano, pero wala ang Diyos sa kanyang mga plano. Kaya ang sinasabi ng writer na si James, pwede kang magplano na we will go here, we'll spend a year there, carry on a business, and make money. Verse 14, bakit? Hindi mo ba alam na, highlighted part, hindi mo ba alam? Alam niyo ibig sabihin ng Greek word yan? You know nothing.
Hindi mo ba alam kung ano mangyayari kinabukasan? Ang buhay mo para lang hamog. It will appear for a little while and then it vanishes. That's what he's saying. Hindi masama magplano, pero teka, nakalimutan mo ba na wala kang control sa bukas? Wala kang control sa iyong hinaharap. Hindi mo alam. You don't know. That's the dilemma. Hindi mo alam. Plano ka ng plano, pero hindi mo alam kung buhay ka pa bukas. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari bukas. Bakit? Si Lord lang nakakaalam. Kasi yan ang faith eh. Ang faith kasi, hindi ka bibigyan ng estimated time of arrival. Sabihin ng Lord, oh, guarantee at the age of 35, may asawa ka na. Scam yun. Diba? Si Lord ba tayo nagsabi siya? Sabi ni Lord 32 lang daw, magkakaasawa na ako. Diba, scam? Bakit? Nilalagyan mo ng estimated time of arrival, nilalagyan mo ng expiration date. Pero ang Diyos hindi nagbibigay ng ETA. Ang Diyos nagbibigay ng direksyon. By this season, ito gagawin mo. That's the difference. Can you show the picture, please? Anong difference ng compass tsaka ng Google Maps? Ang Google Maps, bibigyan ka ng estimated time of arrival. Ang Google Maps, nakaplanado na, dito ka kakaliwa. Nakadetermine na, darating ka 4:40. Ang compass, hindi niya mabibigay yon. Ang mabibigay lang ng compass, direksyon. Tinatrato natin minsan ng Biblia, Google Maps. Kaya ka frustrated Kasi hindi ipapakita ng Lord sa iyo ang lahat ng daratnan mo. Pero ang ipapakita niya, yung susunod na direksyon. North, south, east, or west. Kaya pala sabi ng Bible, your word is a lamp unto my feet and a light unto our path. Bakit? Ang word of God, hindi po siya spotlight sa kinabukasan. Siya ay lampara para sa susunod mong hakbang. Ang ipapakita ng Lord sa iyo, what's the next step? But will you be able to trust God? Hindi sinasabi ng Lord, wag ka magplano for the next year. Nagpaplano ang church, nagpaplano ako, lahat tayo nagpaplano. But where is God in the middle of all of this? Is there at least a sign na sinasabi mong, Lord, ang gaganda ng mga plano namin, pero kung hindi mo to loloobin, hindi naman to mangyayari. Plano namin mag-open ng ganito sa next year, plano namin gawin to sa next year. Naalala nyo, plano natin ngayon dapat nasa pure gold na tayo? Ano nangyari? Plano o purpose? May blueprint pa yan May blueprint na nga, hindi pa nangyari. Bakit? Si Lord lang nakakaalam. Si Lord lang nakakaalam ng lahat ng bagay. So let's submit our desires to God. Bakit? So yung sinasabi ni James, balik mo yung verse 14, anak, you don't know. Your life is a mist that appears for a while and then it vanishes. Verse 15. So instead, everybody say instead. Balik mo yung 13 na. Balik mo yung 13 na. Let's give him a context. So, makinig kayo, Gia Kamanaba. Kayo, sinasabi nyo, today, tomorrow, we will go to that city, spend a year, carry on a business, make money. Hey, why? Next verse. Why? You don't even know what will happen tomorrow. Your life is a mist that appears for a while. Huwag mong sabihin na kaya mo itong gawin. You can make money. You can spend there in 1 year. Verse 15. Instead of saying that, you ought to say, highlight this part, if it is the Lord's will. So instead of sabihin, next year, sure. Ang sinasabi ni James, instead of saying that, say, if the Lord is willing. Diyan natin nakuha yung God willing. Hindi tayo binibigyan ng James ng additional sa ating Christian vocabulary. Kasi nung sinasabi ni James yan, if it is the Lord's will, we will live. Bakit literal nilang sinasabing kung kalooban ng Lord na buhay pa kami because they were persecuted at that time. Literal silang hinahunting at gustong patayin. So parang sinasabi nila, hindi ko mapapangako kung makikita pa tayo next year. So if it is the Lord's will na buhay pa kami, magkikita tayo. So ano sinasabi? Hindi masama magplano. Pero include mo si Lord. Lagi mong isang guni, ito ang kalooban ng Diyos sa aking buhay. Is it God's will for you to do it? Or is it your dream? Your will? Submit your dreams to God. Submit your dreams to God. And you will never go wrong with it. Amen? God willing, next year, sama-sama pa rin tayong sasamba sa Panginoon. Because we don't know what will happen. Ang alam lang natin, loobin ng Diyos
Lahat tayo sama-samang sasamba at magpupuri. Loobin ng Diyos, makakapagtapos ng pag-aaral yung mga anak next year. Loobin ng Diyos, masisimulan yung negosyo next year. Loobin ng Diyos, may malaking project na darating sa iyo next year. Loobin ng Panginoon, magkakaroon ng financial breakthrough ang iyong pamilya. Loobin ng ating Panginoon, yung iyong mga pangarap na namatay, ibabalik ng Panginoon into life. Loobin ng ating Panginoon, makakapaglingkod ka sa ating Panginoon in a whole different level. Loobin ng ating Panginoon, magiging pastor yung katabi mo. Hallelujah. Loobin ng ating Panginoon. Amen. Loobin ng ating Panginoon, ang ating simbahan will continue to grow like never before. Loobin ng ating Panginoon, may pagkain pa rin tayo sa ating hapagkainan. Loobin ng ating Panginoon, walang magkakasakit sa atin sa linggong ito. Loobin ng ating Panginoon, may mga gagaling sa cancer. Loobin ng ating Panginoon, tinaningan ka na ng doktor, pero ang Diyos will heal and sustain you. God, if the Lord will it, it will happen. Submit your dreams to God. Because if you're willing, and God is willing, you're going to experience it like never before. Tayo lahat. Sabi mo sa katabi mo, God willing, katabi pa rin kita next Sunday. If it is the Lord's will, it will happen. So now as we pray, we are not going to pray, Lord, this is my plan. Inilalatag ko lahat ng plano ko, aproban mo. Hindi ganyan ang prayer natin today. Ang prayer natin, Lord, ano kalooban mo? We are willing to surrender. We are willing to submit. If it is your will, it will be done. Panginoon, hindi po namin alam kung meron pa po kaming perang darating next year. Hindi pa po namin alam kung gagaling kami sa sakit. Di namin alam kung may protection pa rin ang aming mga anak. Di nga namin alam kung makakapag-aral pa sila. Di namin alam kung meron pa kami mahuhugot. Di namin alam, Lord God, kung mananatili ang relationship, marirestore ang relationship. But if it is your will, God, we are willing to submit to your will. Not our will, but yours be done. Lord, ang tayog-tayog ng aming mga pangarap, ang lawak-lawak ng gusto naming mangyari sa aming buhay. But at the end of the day, we are willing to submit our dreams to you. We're not giving up on our dreams. We're submitting our dreams into your hands. Bless it, O God. And allow us, Lord God, to experience breakthroughs and miracles like never before. You are a good God. Kapatid, I just want you to realize today that God is a good God. He wants great things in your life. Mas maganda pa sa pangarap mo. Mas maganda sa nais mo sa iyong buhay. But submit yourself to God. Submit your dreams to God and allow Him to be able to intervene. Make Him a priority. Make Him your Lord. Make Him your God. And I promise you, your life will never be the same again. Father, thank you for what you've taught us this afternoon. Salamat. For I know marami kang kinausap, marami kang inalign, marami kang kinorek sa amin. And sa mga kapatid ko, Lord God, that are going to respond to this, do not allow us to misapply the word that we have received. Instead, allow us, Lord God, to be in alignment with your will in our lives. God, thank you. Malapit na pong matapos ang taon, Panginoon, but we thank you that we made it this far. Salamat that we get to greet Merry Christmas. Salamat that we have plans this Christmas. Salamat na healthy ang aming mga anak, healthy ang aming mga kamag-anak. Salamat, Panginoon, for all the blessings and breakthroughs that we have received this year. Marami ring paghihirap, marami ring challenges, maraming mga hindi magagandang sitwasyon na pinagdaanan namin. We always didn't make it. Muntik na kami sumuko, muntik na kami mag-give up, but here we are today, still standing strong. Not because we're able, not because we're good. Maraming nawala, may mga taong nawala, may mga business na nagsara, may mga trabahong nawala. Pero marami pong salamat, hindi ka nawala sa amin. Hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. And so today, allow each and every one of us to be able to respond and say, Lord, if it is your will, allow us to live one more day. If it is your will, allow us to serve one more week. If it is your will, allow us to be with our family one more day. If it is your will, allow us, Lord God, to be part of this church one more year. We thank you, Lord Jesus, for everything that you've done
Napakabuti mo. Hindi ka po nagbabago. Taas po natin dalawang kamay. Are you ready to receive the Word of God today? Good news, we are starting a brand new series ngayong araw na ito. And we are going to start a brand new series. It's called By Faith. At sa pamamagitan po ng series na ito, we are dreaming, we are believing that God would stir up our faith. Ang mga pananampalataya natin, that faith will arise. And I'm excited because I know that many more testimonies will arise after this series. Let's open up our Bibles to Joshua chapter 3 verse 7 to 17. And siguro tahimik lang po kayo, no? But I know you're very excited to receive the word. Joshua chapter 3 verse 7 to 17. Alam niyo yung 3 p.m. service ang laging pinakamagulong service sa lahat, no? Napansin ko lang 'yon, no? Napansin ko. Okay. Yung mga young people minsan sinabi sa akin, "Pastor, okay lang ba 'yung ginagawa namin?" Okay lang. Basta kay Lord yan. Alright, Joshua 3:7 to 17. And the Lord said to Joshua, "This day I will begin to exalt you in the sight of all Israel, that they may know that as I was with Moses, so I will be with you. You shall command the priest who bear the ark of the covenant, saying, when you have come to the edge of the water of the Jordan, you shall stand in the Jordan." Joshua said to the Israelites, "Come here and listen to the words of the Lord. Come here and listen to the words." Bear that in mind. Come here and listen to the words of the Lord your God. "This is how you will know that the living God is among you, that He will certainly drive out before you the Canaanites, Hittites, Hivites, Perizzites, Girgashites, Amorites, Jebusites, mosquito bites. And see," verse 11, "that the ark of the covenant of the Lord of all the earth will go into the Jordan ahead of you. Now then, choose 12 men from the tribe of Israel, one from each tribe, and as soon as the priest who carry the ark of the Lord of all the earth, set foot in the Jordan River's water flowing downstream will be cut off and stand up in a heap. So when the people broke camp to cross the Jordan River, the priest carrying the ark of the covenant went ahead of them." Now this is interesting, verse 15. "Now the Jordan is at flood stage all during the harvest. And yet as soon as the priest who carried the ark reached the Jordan and their feet touched the water's edge," verse 16, everybody now, "the water from the upstream stopped flowing. It piled up in a heap a great distance away at a town called Adam in the vicinity of Sarethan, while the water flowing from the Sea of Araba, which is Dead Sea, was completely cut off. So the people crossed over opposite Jericho. The priest who carried the ark of the covenant of the Lord stopped in the middle of the Jordan and stood on dry ground while all Israel passed by until the whole nation had completed the crossing on dry ground." In the first installment of our brand new series, we are going to talk about walking into the impossible. Walking into the impossible. Joshua 3. Actually, ang chapter po na yan o parte ng Biblia dito sa Joshua chapter 3 is actually a passage of transition. Nagta-transition po ang nation of Israel from wandering in the desert for at least 40 years and now about to step into the promised land. Pero bago pa man sila mapunta doon sa disyerto, sila po ay inalipin ng mga Ehipto sa loob ng 430 years. And after decades of slavery, finally, God is transitioning them from wandering in the desert to occupying the promised land. Ibang-iba po itong season na ito sapagkat sanay po sila sa loob ng 400 years na sila po ay inuutusan ng Egyptian, tuturuan sila kung ano ang gagawin nila, ano ang sasabihin nila, at maging yung worth nila ay dinidikta ng mga Egyptians. At dahil po sila'y alipin ng bansang ito, ang kanilang mga kamay ay meron din pong tanikala. Wala silang sariling kalayaan. Pero ang pinakamatinding bandage ng nation of Israel ay hindi yung tanikala sa kanilang kamay, kundi yung tanikala sa kanilang isipan. That's why nung pinalaya sila ng ating Panginoon because their groan reached the throne of God, humiling sila sa ating Panginoon, pinakinggan sila ng ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia, imbis na dumaan sila sa shortcut,
Kasi magkatabi lang naman ang Egypt at Israel, pinaikot sila ng Panginoon sa wilderness, hindi dahil yun lang ang katangi-tanging ruta papunta ng Promised Land, kundi inalaw ng Lord na umikot sila para ma-unlearn nila lahat ng mindset ng Egypt na nasa kanila pa rin. Hindi porke kasi nasa labas ka na ng Egypt, yung mindset ng Egypt wala na sa'yo. At ang purpose ng Panginoon, tanggalin yung Egyptian mindset, tanggalin yung slavery mindset, kasi hindi mo madadala sa Promised Land yung mindset ng slave. Hindi mo ma-enjoy ang fruit ng Promised Land hanggat hindi mo binibitawan yung mindset ng slavery. And now, 40 years later, under the new leadership of Joshua, ang bagong henerasyon ng mga nation of Israel ay nakatayo ngayon sa edge ng Jordan River. Nasa wilderness, Jordan River, at tanaw na nila ang Promised Land. The Promised Land is already in sight. The inheritance is ahead. Pero bago nila maklaim at mapossess yung ipinangako ng Panginoon, they have to go through the Jordan River. Think about it. 40 years kayo nasa desert, 500 years na inantay yung pangakong ito, because yung promise po na ito na mapupunta sa kanila ang Promised Land was actually given kay Abraham pa, which is 500 years ago. And from 500 years later, 40 years in the wilderness, 430 years in slavery, finally nakatayo ka, kita mo ang Promised Land, kailangan mo lang tumawid. Kita mo lahat ng ipinanalangin mo, nariyan na yung sagot sa iyong mga panalangin. Finally, kitang-kita mo na ang Diyos totoo kung siya po ay mangako. Yun nga lang, after years of slavery and wilderness and waiting and wondering, for some strange supernatural reason, kung kailan baha sa Jordan River, dun sila gustong patawirin ni Lord. Kumbaga, pwede namang habang low tide, pwede namang habang summer. Pero sa dami, nakapag-antay naman na sila ng 40 years, 500 years pa nga. Ano ba naman yung mag-antay ng isa pa uling linggo bago tumawid ng Promised Land? And yet si Lord talaga, iba talaga mag-isip si Lord. Na kung kailan baha sa Jordan River, ang sabi ng Lord, ngayon kayo tatawid. At talagang sa dami-dami ng oras, pinili ng Lord yung isa sa pinaka-inconvenient na time para sila ay tumawid. Nararanasan nyo ba minsan yun, mga kapatid, na malinaw naman yung pangako ng Lord, pero minsan nakakalito yung timing ni Lord? Matagal mong pinanalangin na ikaw ay ma-promote, nung nakuha mo yung promotion, natanggal naman yung ibang team member mo. Ang tagal mong pinag-pray na magkaroon ka ng breakthrough, pero kung kailan dumating yung breakthrough, pakiramdam mo hindi ka na qualified. Ang tagal mong pinanalangin na magkaroon ka ng sariling trabaho, pero nung nung sinagot na ng Lord ang kanyang pangako, dumadaan naman kayo sa pressure ng family. Kumbaga, kaharap mo yung Promised Land, pero nagtatanong ka, Lord, ba't ngayon? Lord, bakit ngayong season? Pakiramdam ko, hindi po ko handa. Dinala sila ng Panginoon sa isang inconvenient season, kung saan ang sabi ng verse 15, sa panahon na binabaha ang Jordan River. Now think about this. 500 years in waiting, 40 years in the wilderness. Siguro habang nasa wilderness sila, pinag-uusapan na nila kung ano itsura ng Promised Land. Pinanalangin nila, pinangarap nila, and finally, nasabi nilang, totoo nga ang Promised Land. Gayunman, kung totoo ang pangako, totoo ding may baha. Totoo ang pangako ng Diyos, pero totoo din na ang path para malakaran mo yung pangako, you have to go through the flood. Kumbaga, totoo yung pangako, pero totoo rin na merong obstacle. Sino sa inyo nakakaranas po kayo ng problema? Lahat tayo dumaranas ng problema. Pero hindi ko rin alam kung bakit meron po talagang season sa buhay natin na binabaha tayo ng problema, if I say that way. Lahat dumadaan sa pagsubok, lahat dumadaan sa challenge, pero minsan may mga pagkakataong parang binabaha ka ng challenge. Pero hindi porket may baha, wala na ang Diyos. The presence of the flood doesn't mean the absence of your God. So ibig sabihin, kung ikaw, kahit na sabihin mong, ang tagal kong inantay, ang tagal kong pinanalangin, ngayon ibibigay na parang pinapahirapan pa, yung baha na yan ay hindi senyales na dapat ka nang bumitaw.
The flood is never meant for you to give up and to surrender. Ibig ko sabihin, hindi porket may baha, nagbago na isip ng Diyos. Hindi porket bumaha sa Jordan River, sinabi na ng Panginoong hindi ko na ibibigay sa inyo. In fact, yung baha na yan ay senyales na dapat magbago ang isip natin patungkol sa ating Panginoon, because pag tinignan mo ang Jordan River, imposible. Pagka tinignan mo ang Jordan River, impossible. But by the grace of God, we serve a God who is higher than any flood, higher than any walls, greater than any giants, but because with God, all things are possible. Pakisabi nga po sa inyong katabi, all things are possible. All things are possible. This was the worst possible time to cross. Sasabihin ng logic mo, magantay ka na lang kung kailan magiging manageable ang tubig. Pero ang sabi ng Panginoon, ngayon na kayo mag-step. Bakit? Kasi minsan iaalaw talaga ng Panginoon na ikaw ay mapunta sa imposibleng sitwasyon para hindi mo mapagkamalang coincidence ang isang milagro. Kasi kung makakatawid sila, kung saan kayang-kaya naman siya talagang tawirin. And many scholars, many commentaries have been saying na kung tutusin, kaya naman talaga nilang tumawid. Because the spies have been there also nung time na yon. Pero kung lahat kayo malalakas, okay yun. Pero kung may dala kayong bata, meron kayong dalang mga seniors, medyo mahihirapang tumawid ang 1,000,000 tao sa high tide na Jordan River. Pero minsan, iaalaw talaga ng Panginoon na abutan mo yung baha. Hindi para i-discourage ka, kundi para pakita sa'yo na kapag nakatawid ka dyan, hindi mo sasabihin logic yan. Hindi mo sasabihin talent yan. Hindi mo sasabihin human ability yan. Kasi ang human ability mo, sasabihin hindi kaya. Ang sabi ng logic mo, tsaka na lang. Ang sabi ng isip mo, parang imposible yata ito. Hindi nila pwedeng sabihin, kaya tayo nakadaan kasi nakisama ang panahon. Hindi nila pwedeng sabihin, nakatawid kami kasi manageable naman yung taas ng tubig. Kasi kung gugustuhin ng Diyos, hindi niya aantayin humupa muna ang baha. Because with God, your God, nothing is impossible. Amen? In fact, let's take it deeper. Do you want to take it deeper? In fact, kung babalik kami in verse 15, go back to verse 15, hindi lang siya basta baha, highlight that part, bumaha siya during the harvest. Do you see it? Amen? Yes, may baha, pero kaya siya baha kasi harvest time. Now think about this. What if, matagal nilang inantay ang promised land, 40 years silang nasa wilderness, ang daming kwento ng mga spiya. Alam mo, doon sa promised land, grabe yung mga prutas doon, grabe harvest doon. Tapos dumating sila, walang harvest. Pwede nilang sabihin, wala ko ba may harvest? At parang tagtuyot naman dito. Na in order for them to really confirm that God's promise is true, God brought them in harvest time. Pero, pag may harvest, ang problema, baha din yung Jordan River. Ibig sabihin, hindi pwedeng gusto mo yung harvest pero walang baha. Kung gusto mo yung harvest, lalagpasan mo yung baha. May kilala ba kayong ganyan? Gusto lang yung harvest, ayaw ng baha. Gusto yung breakthrough, ayaw yung challenge. Gustong magbuntis, pero ayaw ng morning sickness. Kung nananalangin ka, Lord, bigyan mo kami ng anak, kasama sa pagbubuntis, yung sasakit ang balakang mo. Kasama sa pagbubuntis na magkakaroon ka ng cravings, gusto ko ng manggang hilaw, pero 2.5 lang. Ibig sabihin, part yun. Ibig sabihin, if I want to experience harvest, I have to go through the flood. Kung may harvest, kailangan daanan ko yung challenges. Ibig sabihin, katulad ng pagbubuntis, habang patindi ng patindi yung sakit, may dinedevelop naman ang Panginoon sa loob. Na minsan iaalaw ng Diyos na dumaan ka habang baha para hindi mo maipasa sa human ability yung bagay na dapat sa Diyos naman pala talaga. Because ito lang ang alam ko, kung mas mataas ang baha, mas maganda ang testimony. Kung mas matindi ang challenge, mas malinaw ang testimony. Kung sinabi ng doktor 2 months na lang and then you got cancer-free all of a sudden, that is a bigger, clearer testimony na kung logic ang papairalin, hindi kaya. Kung sarili ko lang desire, hindi kaya. But with God, all things are possible. Pakisigaw po, all things are possible. So baha. So in order for them to experience the promised land,
In order for them to possess their possession, they have to go through the promised land, through the Jordan River. The thing is, baha nga sa Jordan River. So what they did is this, verse 15. Now the Jordan is at flood stage during all the harvests. And yet, watch this, as soon as the priest who carried the ark reached Jordan, everybody read now, and their feet touched the water's edge, verse 16, the water from upstream stopped flowing. Baha. Okay? But sabi ng scripture, baha siya because it's harvest, and yet, as soon as sabi ng scripture, nilagay ng mga priest yung kanilang paa doon sa tubig, huminto ang pag-anod ng river. Okay. Iba ito sa Exodus 14. Sa Exodus 14, nakaranas din ang Israelites ng Red Sea. Remember? Kung saan, Egyptians are behind them, the wilderness is in front of them, but what separates them from slavery to freedom is the Red Sea. Pero iba strategy ni Lord doon. Sa Exodus chapter 14, hinati muna yung dagat, tsaka sila humakbang. Pero dito baliktad. Para huminto yung tubig, kailangan muna nilang humakbang. So, if you want it to stop, you have to step. Okay? So, ganito yan. Ang sinasabi ni Lord, hindi mangyayari yung stop pag walang step. Nga lang minsan tayo kasi, gusto muna natin, stop mo muna, and then I will step. Kilala niyo si Abraham, di ba? Nung tinawag po siya ng ating Panginoon, same Abraham na pinangakuan nitong promised land. Di ba? Sabi ng Lord, I wanna leave your country and go to the land that I will show you. Leave your country and go to the land that I will show you. Question, ano po nauna? Go or show? Go. Ibig sabihin, kung ikaw ay mag-go, God will show. Tayo baliktad. Show mo muna, Lord, and then I will go. So ganito rin yung dilemma nila. Lord, gusto namin pumunta ng Jordan River pero hindi kami hahakbang dyan, baha eh. Malulunod yung ibang mga kasamahan namin, wala kaming salbabida. Pero if you want us to step, you have to stop. Pero ang sabi ng Lord, if you want it to stop, you have to step. Na para mas maunawaan ninyo, this is exactly what happened to them. Nagpatulong ako sa AI para ma-imagine natin kung ano exactly nangyari because sa Red Sea nahati, di ba? Pero this is completely different miracle. Let's show the picture, please. So makikita po ninyo, as sabi ng scripture, the moment na humakbang yung mga priest, dala-dala ang Ark of the Covenant, as sabi ng scripture, biglang huminto sa pag-agos. And it formed a heap, ang sabi ng scripture. Ibig sabihin, naging parang pader yung tubig. Although hindi accurate tong image na ito, kasi kung babasahin po nyo sa scripture, yung heap nag-form sa Adam. Okay, yung Adam nasa upstream siya. Yung tubig po kasi na yan, galing pa ng Caesarea Philippi. So galing doon sa Judea, Caesarea Philippi, bumababa yung tubig hanggang Dead Sea. Come on? Pero bago yung Dead Sea, Jordan River, and then yung pinanggalingan nito sa Caesarea Philippi. So sabi ng scripture, from Adam, huminto yung, so the moment na humakbang yung mga priest, huminto yung tubig doon sa ituktok sa may Adam. At alam niyo kung gaano kalayo yung Adam to Jericho? Kasi yung tumbok ng pagtawid nila, diretsyo ng Jericho. Now, let me show the map, please. Mapa. Kaya maganda may mapa sa Bible eh. Okay, kasi para mas maunawaan nyo. If you look at the map, so imagine niyo to, first things first. Galing silang Egypt, di ba? Pwede silang tumawid ng Canaan, Israel, all of a sudden. Pero pinaikot sila ng ating Panginoon into the wilderness of Jordan in Saudi Arabia. Bakit? Kasi alam ni Lord, hindi nila kayang makipaglabanan doon sa mga giants na nasa promised land. Kaya pinaikot sila ng Panginoon at nagpaikot-ikot siya dyan sa Jordan, Saudi Arabia sa loob ng 40 years. And then finally, look at this. Ang sabi ng scripture, tatawid na sila, nandun sila sa tapat ng Jericho. Kaya Jericho yung unang city na na-conquer nila doon sa promised land, right? Na sabi ng Biblia, the moment na humakbang yung mga priest, yung tubig doon sa Adam from Sea of Galilee, huminto doon. And that was around 25 kilometers away from Jericho.
So technically speaking, hindi nila nakikita na huminto. Ang alam lang nila na tuyo. Pero ang totoo, pinahinto, kaya na-stop kasi may step. So technically speaking, possibly, nung humahakbang sila, basa pa. Pero unti-unting nagre-recede yung tubig because God already worked behind the scenes. Up there, upstream, doon sa Adam, na wala nang nagfo-flow na tubig because they step into it. Meaning, ang instruction ni Lord very simple. Gusto mong pahintuin ko, mag-step ka muna. Gusto mo ng milagro? Gumalaw ka. Hindi po pwede na gusto mong pahintuin yung tubig pero hindi gumagalaw ang iyong mga paa. Akala ko kasi dati, pag nananampalataya ka kay Lord, basta ka lang nananampalatayang kaya ni Lord. Totoo naman kaya ni Lord. Pero ang tunay na pananampalataya, hindi ka lang naniniwalang kaya niya, kundi ang tunay na pananampalataya, hinahakbangan mo yung salitang narinig mo. Okay? Faith in action. So now, the moment they step into the Jordan River, they are now walking by faith. By faith, they believe that God would save them. And all of them were able to cross the Jordan River. Anong ibig ko sabihin, mga kapatid? What if ang reason na lang kaya hindi humihinto yung Jordan River sa buhay mo? Kasi inaantay ng Lord na ihakbang mo ang iyong mga paa. Yes, naniniwala tayong kaya ng Panginoon, but you have to put your feet on your faith. Lagyan mo ng paa ang iyong mga pananampalataya. Nagbabago ang sitwasyon natin, hindi dahil naniniwala tayong kaya ng Diyos. Nagbabago ang ating mga sitwasyon kasi hinahakbangan natin yung salitang tinanggap natin. So when God says go, don't say no. When God says stop, you stop. But when God says go, you go. Kapag sinabi ng Lord, isubmit mo na yung application. Do not even hesitate na wala kang qualification. Kung sinabi ng Panginoon, i-apply mo na yung visa na yan, go ahead and do it. Do it by faith. By faith you serve. By faith you submit that proposal. What if ang milagrong inahanap mo, hindi na kailangan ng mas marami pang prayer? Yung prayer mo sinagot na. Hindi na kailangang dagdagan pa. Hindi mali. Hindi man nilang malalangin. Hindi man nilang mag-worship. Pero what if, imagine niyo yung mga priest. Lagay natin sa storya. Promised land, Jordan River. And then yung mga priest, sabi nila, naniniwala ba kayong atin na ang promised land? Yes! Therefore, let's pray na pahintuin ni Lord ang baha. Amen. Okay, let's pray. Lord, open the river. Ginawa mo na to sa Red Sea. Open the river. 5 days later, hindi pa rin bukas. Kasi that miracle is not waiting for another prayer. That miracle is waiting for their feet to move. Because the moment their set foot on the Jordan River, all of a sudden, the water from Adam stopped flowing. So hindi dahil nanalangin lang sila, I'm sure nanalangin sila. But it's not more prayer. It's not, marami tayong mga panalangin, mga kapatid. Marami tayong mga dinidesire sa Panginoon na hindi na po nag-aantay ng additional pa. Try kaya natin si Pastor mag-pray. Total, malapit naman siya kay Lord eh. What if binuksan na talaga ng Lord yung pintuan, inaantay na lang ng Lord na pihitin mo yung doorknob? Amen? Ganito lang yan mga kapatid, ano? Kung nagpe-pray talaga po tayong mag-diet, kahit baguhin mo prayer mo, kung hindi mo babaguhin yung diet mo, walang miracle na mangyayari. Do you get what I mean? Nag-guess niyo po ba yung sinasabi ko? Okay, kahit na binigay na ng Lord sa iyo yung trabaho, kung hindi ka nagising sa alarm clock. Amen, sabi mo, ba't di ka nagising? Hinatak ako ng jablo. Hindi, kama humatak sa'yo. What if yung blessing mo, promotion mo, nakaprepare na, hindi ka lang nagising? Because maraming miracle sa buhay natin, motion activated. Ibig sabihin, kailangan mong gumalaw. Hindi dahil yung motion mo o movement mo, you will earn that blessing and promotion, but because when you move, you position yourself to receive. Alam nyo,
May wisdom po yung laging sinasabi ng mga nanay at tatay natin dati. Alam niyo yung pag tinanghali po kayo ng gising, naalala po ba ninyo yun? Diba? Pag tayo po mga millennial, alam to eh. Now, pagka tinanghali ka ng gising noong unang panahon, medyo sisigaw na yung nanay mo. At sasabihin, alam mo, nagbuhos ang Diyos ng pagpapala. Hindi ka nakasalo kasi tulog ka. May wisdom dun eh. Kasi kahit talaga magbuhos si Lord, kung wala ka sa posisyon, hindi mo talaga siya matatanggap. Kahit gusto ng Lord ihinto yung river upstream, kung hindi mo ihahakbang ang iyong mga paa, hindi mo makikita ang miracle. Mag-aantay ka sa wala. And then pag hindi mo nakuha after 1 year, sino sisisihin mo? Bagal ni Lord kumilos. Lagi na lang kasi minsan prayer natin, Lord, kumilos ka. Lord, kumilos ka. Sabi ni Lord, ako na lang lagi kumikilos, ikaw naman ang kumilos. Sabihin mo nga sa katabi mo, kilos-kilos din pag may time. Pwede silang magpatawag ng overnight prayer pero hindi po nila ginawa. Bakit? Kasi yung miracle nila nag-aantay ng kanilang mga paa. Amen? Pero after all, what made them step in the first place? Kasi madali sabihin yan, Pastor, nahakbangan ko, mag-apply ako, isubmit ko, gawin ko. Di ba, manampalataya ako. Pero ang problema, I don't have the courage to do it. Wala akong confidence to do it. Oh, I receive a word, alam kong God is leading me, alam kong it's from the Lord, alam kong God opened the door, but I don't have the courage to do it. Pastor, ano ang aking gagawin? Now question, bakit ba ang lakas ng loob ng nation of Israel in the first place? Especially the priests who carried the Ark of the Covenant, to step into that Jordan River habang baha pa ito. You know why? Because they receive a word. Kung babalikan natin ang verse 9. Verse 9. Ang sabi ng scripture, Joshua said to the Israelites, everybody read, come here and listen to the words of the Lord your God. So ginather niya ang nation of Israel, makinig kayo, ito sinasabi ni Lord. So ibig sabihin, kaya nila nahakbangan sa verse 15, kasi may pinanghawakan silang word sa verse 9. Kasi mahirap talagang humakbang pag walang salita. Huwag kang magpo-full time kung walang salita ang Diyos. Huwag kang gagawa huwag kang mag-abroad pag walang salita ng Panginoon. Huwag mong gagawin, huwag kang magdidesisyon na wala kang pinanghahawakang salita mula sa ating Panginoon. Kasi pag wala kang salitang pinanghahawakan, madaling mag-quit, madaling umatras, madaling bumalik. Pero hanggat may salita kang pinanghahawakan, kahit mahirap, kahit sa unang hakbang, hindi mo makita ang ebidensya. Kahit sa unang sit-up, wala pa kagad yung abs. Absent pa rin. Naniniwala ka. Just because God said it, I believe it. Because the word of God is so powerful. Kaya natin sasabing, by faith, I am healed. Saan mo kinuha yung faith na yun? Di ba sa word? Because sabi ng scripture, faith comes by hearing and hearing the word of God. Hindi lang sapat na isang beses ko narinig, as long as I keep on listening. Kaya sabi ni Joshua, makinig kayo. Kasi itong salita na to, pangahawakan nyo pag lumalangoy na kayong ganun. At pakiramdam nyo, malulunod na kayo. You need to hold on to the word. In fact, mga kapatid, the word of God is so powerful that even the universe was created through His word. Amen? Ano ang sabi ng Psalms 33 verse 6? Ang sabi ng Psalms 33 verse 6, by the word of the Lord the heavens were made. Their starry host by the breath of His mouth. Sa NLT translation, by the word of the Lord the heavens were made, and through the breath of His word the stars were formed. Nagsalita lang ang Diyos at na-form. Ibig sabihin, there is power in the word of the Lord. May kapangyarihan. Alam nyo, ang Diyos po natin is so powerful that He doesn't need anything to create something. It's just pure word. Naalala niyo po sa Genesis 1 verse 1. Sabi ng Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void. And darkness filled the earth. And then God said, let there be light. And there was light. Hindi nagreklamo yung mga ilaw, sinabi, wala pong fuse, walang battery, walang kuryente. Because God said it. They have no choice but to submit to the authority of the Word of God. Alam niyo po ba yung salitang created? In the beginning, God created.
That word is from the Hebrew bara, B-A-R-A. Parang sa lababo nyo, may bara. Okay? Ang ibig sabihin ng bara, ability to create something out of nothing. That's why yung salitang bara, hindi mo pwedeng i-apply sa atin. I created this, I created that. Hindi bara yon. Ang bara para kay Lord lang. Kasi si Lord lang ang may kakayanang lumikha ng something out of nothing. Tayo pag lumikha, we can create something out of something. Pero ang Diyos, when He created something, He can create something out of nothing. So kahit walang form noon at empty noon, wala magagawa yung emptiness but to form something because God said it. At dahil sinabi ng Panginoon, kahit emptiness, nalito sila eh. Empty kami. Hindi, form kayo. Because God said, let there be light. Bakit? May kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. Amen? Ibig ko sabihin, mahihirapan talaga tayong humakbang. To walk into the impossible if we don't hold on to the word that we have received. I'm serving the Lord for 26 years and the very thing that I hold on to is the fact that God called me and I heard the word. Hindi po madaling maglingkod sa Panginoon. Alam ng lahat yan. Pero nakakapagtagal ka sa paglilingkod kapag mayroon kang salitang pinangahawakan mula sa Panginoon. Kasi ang tao may opinion patungkol sa iyo, ang tao may masasabi patungkol sa iyo, pero hanggat nakakapit ka sa salita ng ating Panginoon, marirealize mo na itong salita na to ang magbibigay sa iyo ng endurance para mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok na iyong pagdaraanan. So if the heavens were created because of God's word, that by His word, just because He spoke, lahat ng bagay, He spoke the universe literally into existence. The moment He spoke, the stars were born. Ibig sabihin ng creation, ang heavens hindi likha ng tao. Hindi boses, galing, abilidad ng tao. Salita ng Diyos. At dahil powerful ang salita ng Diyos, yan din ang ninanakaw ni Satan sa puso natin para ma-discourage tayo humakbang. Maraming tao na di-discourage, natatakot, nagdududang humakbang. Kasi narinig nilang nagsalita ang Diyos, pero nakalimutan na nila nung nandun na sila. Alam niyo ko bakit? Kasi ninakaw na ng kaaway yung salitang natanggap mula sa ating Panginoon. Fasten your seatbelt. Papunta na tayo sa exciting part. Akala niyo po ba, si Satan is just after your joy? Joy is a fruit. Word is the root. So, he is not after the fruit, he's after the root. So kung iniisip mo na yung joy kinukuha ni Satan, what if ang kinukuha niya talaga yung word na nasa puso mo, na nagpo-produce kaya ka may joy? Do you think that Satan is just after your peace? Ninanakawan ka ng kapayapaan ni Satan? No. It's the word that you believe in your heart na ninanakaw niya, kaya ka nawawala ng peace. So every time maa-anxious ka, every time matatakot ka, madalas tanong natin, ba't ako natatakot? Ang magandang tanong, ano yung mga salitang dating pinaniwalaan ko na nakalimutan ko na ngayon? Kaya nagpo-produce ito ng takot. Ano yung salitang ninakaw ng kaaway sa puso ko? Kaya ngayon wala akong mapanghawakan sa gitna ng kalungkutan. Kasi kung nandun pa rin yung salita, kahit malungkot, you will hold on to the truth of God's word, that He is close to the brokenhearted. That if you cast all your cares upon Him, He cares for you. That when you come to the Lord, even though you are tired, come to me all of you who are heavy laden and I will give you rest. So kahit pagod ka, when you remind yourself of that word, dahil may pinangahawakan ka, nananatili yung peace. So kapag nawala yung word, nawawala yung peace. So if the word stays, the peace stays. If the word stays, that courage stays. If the word stays, the fear loses its grip. That's why si Satan ang unang inaatake niya, yung salitang na-receive mo. Balik tayo sa Genesis. Genesis chapter 3. Yung ahas, lumapit kay Eva. Kung meron man pong similarity. Ano ang sabi ng ahas kay Eva? Did God really say? Ang unang inaatake ni Satan, yung salita. Gusto ni Satan magduda ka sa salita. Kasi the moment na nagduda ka sa salita,
mawawalan ka ng courage na humakbang. Kasi madi-discourage ka. Discourage na wala yung courage. Nawawala yung courage mong humakbang kasi nadi-discourage ka kasi yung word na tinanggap mo, kinuha ng kaaway. He will make you believe na hindi naman totoo yan. Remember Jesus Christ, for example. Si Jesus Christ po, He was baptized on the same river, Jordan. Remember in Matthew chapter 3, habang binabaptize po ang ating Panginoong Hesus, ang sabi ng Biblia, pag-ahon ng ating Panginoong Hesus, bumukas ang kalangitan, bumaba ang kalapate, that signifies the Holy Spirit. And then the Father spoke. What a beautiful moment. The Father, the Son, and the Holy Spirit. What a beautiful moment. And then, ang sabi ng Biblia, out loud, publicly, nagsalita ang Ama, referring to Jesus Christ. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Klaro. Ibig sabihin, in-affirm ng Ama, si Jesus ang beloved Son. One chapter later, isang chapter lang. Pagdating ng Matthew chapter 4, habang nasa wilderness ang ating Panginoong Jesus at nagpa-fasting ng 40 days. Remember? Kinausap siya ng demonyo. Sa Matthew chapter 3, ang sabi ng Ama, this is my beloved Son. Sa Matthew chapter 4, if you are the Son of God. Gusto ni Satan magduda ka sa word. Amen. Kaya si Satan, hindi yan takot pag nagsisimba ka. Hindi yan takot. Kasi pag nagsimba ka, tapos paglabas mo, nakaka-inspire, no? Grabe yung word. Na-inspire ako. Hindi takot si Satan dahil na-inspire ka. Lumabas ka, motivated na motivated. Ay, nararamdaman nyo ba minsan yung pag nagsimba kayo, yung paglabas mo, may mga jablo ba dyan? Hindi kayo? Diba? Parang sobrang confident ka eh. Kasi grabe. Diba? Alam niyo ibig ko sabihin, dati ikaw yung lumalayo sa jablo, pero pagkatapos mo magsimba, asa kayo mga jablo. Hindi kayo. Ikaw nag-ahamon kasi talagang motivated ka ng word. Pero Satan is not threatened when you're motivated or inspired. Threatened si Satan pag nakatanggap ka ng salita na panghahawakan mo. Kasi pag yung word na yun nanatili sa puso mo at nag-ugat, lalago. Pag lumago, magkakaroon ka ng courage to walk into the impossible. Amen? Kaya minsan, pagpunta mo sa church, topic natin, Romans 5. God loves you. Pinatawad ka na ng Diyos. Salamat po. Nasa CR ka pa lang. Sabi ni Satan,